para malaman na po natin ang inaasahang lagay ng panahon, lalong-lalo na para po doon sa mga maghahanda ng kanilang mga sorpresa para sa kanilang mga girlfriend o kaya naman ay sa kanilang minamahal. Alamin na po natin ang lagay ng panahon para sa araw na ito. Makakasama po natin si Mr. Buddy Javier na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Javier. Magandang umaga naman, amor. Mr. Javier, nagpatuloy po ang pag-iral ng tatlong weather systems kahapon. Dito po yan sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga po yung hanging amihan, tail end of a cold front, at pati na rin po yung trough na low pressure area. Sa araw na ito, bisperas na nga po ng Valentine's Day, panigurado marami pong lalabas sa kanilang mga tahanan para sa kanilang gimmick para sa kanilang mga loved ones. Magiging maganda po ba ang panahon sa mga susunod na mga oras at meron pa rin po ba tayong binabantayan na low pressure area? Sa ngayon po, tail end of a cold front pa rin ang nakaka-apekto dito po sa Eastern Visayas at meron pa rin po tayong trough of low pressure area na nakaka-apekto naman dito po sa Mindanao. At bunsod ng mga kaganapang ito, ang Kabisayan at Mindanao ay makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtaman pagulan, pagkidlat at pagkulog. At dito naman po sa Cagayan Valley, Kabikulan at mga lalawigan ng Aurora at Quezon ay magiging maulap na may mahinang pag-ulan lang po. At ang Kamaynilaan naman po at ang natitirang bahagi ng Luzon ay magiging bagyang maulap hanggang sa maulap na may pulupulong mahinang pag-ulan. Okay, so Mr. Javier, meron pa rin po palang low pressure area. So ano na po ba ang lagay ng LPA na nasa may ibabang bahagi ng Mindanao at nasa labas ng PAR? Ayon po sa inyong analysis ay inaasahan pa po ba itong papasok at magiging isang ganap na bagyo? So far, yung pong binabantayan natin na trough of low pressure area na narito po sa eastern section ng Mindanao ay maliit po ang chance na maging ganap na bagyo. At within 5 days, ang analysis po namin ito, hindi po ito maging ganap na bagyo po. Okay, good news yan para sa ating lahat at ito na pong LPA na ito ay maliit pa naman po yung chance na ma-develop sa pagiging isang ganap na tropical cyclone. Pero syempre, bantayan pa rin po natin yung mga pagbabago sa mga susunod pang mga araw. At Mr. Javier, isang tail end of a cold front din po ang nakaka-apekto dito sa ating bansa. Ano po bang dahilan bakit po umaabot sa atin yung buntot ng isang cold front? Ano mga factors po ba yung nakakapagpa-extend nito dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility? Actually, yung pong frontal system na nakaka-apekto sa ating bansa, ito po ay konektado sa isang low pressure area na nandito po sa North Pacific. Kapag ito ay bumaba, itinutulak niya po itong frontal system at ito po ang nakaka-apekto sa ating bansa. Usually dito po sa silangang bahagi ng ating bansa po. So naintindihan na po natin kung bakit po tayo nagkakaroon ng tail end of a cold front. Dito po yan sa loob ng ating PAR. Dahil nga po ito sa paggalaw rin ng isang low pressure area. Diyan po yan sa may North Pacific region. At Mr. Javier, hanggang kailan po ba iiral ang winter season sa Northern Hemisphere? Kapag po ba nangyari ito, automatic na po ba na mamawala na itong hanging amihan at papasok na tayo sa transition period patungo po yan sa onset ng tag-init na panahon? Ang winter season sa Northern Hemisphere ay karaniwan po nangyayari tuwing buwan ng December hanggang March. At kapag late March na po, unting-unting hihina na po yung northeast monsoon natin. So pagdating late March, papasok na po yung, kumbaga, magkakaroon na po tayo ng transition period at nararanasan natin, uminit na po ng panahon natin. At usually, from the month of March saka late March, April, then May, mararamdaman nyo na po na mainit na po yung panahon natin. So, tinatawag natin minsan dyan na nagkakaroon na tayo ng panahon na po ng summer season. Ay naabangan po natin pagdating po ng March kung ano po yung mga pagbabagong mangyayari sa lagay ng ating panahon. Dito po yan sa atin sa Pilipinas. At since kahapon po ng umaga ay bahagyang lumakas ang hangin amihan at umabot po hanggang sa may Southern Luzon, ano-ano po ba yung naitala nating lowest temperature sa bansa kahapon? Araw po yan ng Miyerkules. Ang mga lowest temperature na naitala po sa ating bansa, yung Baguio City nasa 12.2 degrees Celsius, yung Basco 15.5 degrees Celsius, yung Biga naman po, nasa 17.3 degrees Celsius. Yung Lawag, nasa 17.4 degrees Celsius. At yung Taguig-Garaw, nasa 18.0 degrees Celsius. At yung Balay-Balay, ganun din, 18.0 degrees Celsius po.
Ayan, sa Baguio City po ay umabot pa ng hanggang 12 degrees Celsius at yan nga po ay mas mataas pa naman compared sa mga naitala natin temperature nitong nakaraang buwan ng Enero. At Mr. Javier naman, eto naman po, bago po tayo magtapos, kung kanina po ay nalaman na natin ang lagay ng panahon para po yan sa araw na ito, February 13. Paano naman po bukas sa mismong Valentine's Day para po makapaghanda mabuti ang ating mga kababayan? Makikisaya po ba sa mga lovers or couples ang lagay ng panahon sa darating na February 14? Sa pangkalahatan po, maganda naman po ang magiging kalagayan ng ating panahon. Maliban lang po dito po sa eastern section ng Kabisayan at Mindanao, nagkakaroon sila ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Samantala dito po sa bandang Luzon area, nagkakaroon naman po ng light rains lang naman po ang posibleng magdudulot ng mga pagulan dito po. How about po dito sa Metro Manila para po sa ating mga kababayan? Meron po ba kayong inilabas na special forecast para po dito sa atin sa Metro Manila? Dahil nga po dito talaga marami po tayong mga kababayan dito sa ating lungsod. Dito naman po sa Metro Manila, nagkakaroon lang naman po tayo ng bagyang maulap hanggang sa maulap na may mahinang pagulan po. Ayan, so generally, fair weather naman po ang inaasahan natin sa malaking bahagi ng ating bansa, maliban na lamang sa Eastern Visayas, ganoon din po sa ilang bahagi po ng Mindanao. Dahil nga po yan sa patuloy pa rin pag-iral ng tail end of a cold front at yung trough ng low pressure area na patuloy po nating aantabayanan sa mga susunod pang mga oras. Okay, maraming salamat po Mr. Buddy Javier sa ibahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron ka na lang po ba mga paalala para sa ating mga manonood? Paalala pa rin po sa ating mga kababayan, lalo po yung mga kababayan natin mangingisda at yung mga maliit na sakyang pandagat na huwag munang pumalaot dito po sa Northern Seaboards ng Luzon. Kadahilanan po sa medyo maalon po dyan, maalon hanggang sa napakaalon, nasa 3.4 to 4.5 meters po ang taas po. Natungan nga po natin si Mr. Buddy Javier na weather forecaster ng Pag-asa.